A day in my life. Hi, I'm Miss Grace. Samahan niyo ako ngayong araw. Syempre, Sunday ngayon, kaya church day muna tayo. And samahan niyo ako papunta ng church. Ayan, kasabay ko nga dito ang mga tatay. Buti na nga lang at uminit ngayong umaga dito sa Quezon. Pero kahit mainit ay naka-turtleneck pa rin tayo dito at naka-long sleeve. Our church nga pala is Door of Faith Christian Church International and located siya sa Purok 4, Liavac, Real, Quezon. Pagkadating ko nga dito sa church ay ako pa lang ang mag-isang multimedia. At syempre, ilabas na natin ang mahiwagang camera. Medyo nahihirapan nga ako sa camera ngayon kasi nag-against the light siya. And syempre, before we start our service ay prayer muna kami dito mga leaders ng church. At habang hindi pa nagsisimula ang service ay naka-play kaming video dyan. And guys, samahan niyo muna kami mag-praise and worship. And preaching naman ni Pastor Sunny at ang topic ay Wake Up Church at ako nga photographer ngayon at si Gian naman ngayon sa monitor. Pag hindi nyo pinagamit ang inyong buhay sa Diyos, iba ang gagamit sa inyong buhay. And after the service ay nagkakaroon palagi ang aming church ng care group, magkakasama yung mga kabataan, kananayan at mga young adult at katatayan. Ito yung 5 to 10 minutes na kamustahan at recall lang sa preaching. At nakakatulong din nga to para magkakilala yung bawat isa dito sa church. At syempre, nung pauwi na kami ay bumuhos na naman nga ang ulan. Pagka-uwi ko nga ay kumain muna kami ni tatay and then maya-maya pinag-abang na niya ako pero nalampasan ako sa unang bus na pag-aabang namin. And then mga alas 2 ay nakasakay na ako. Buti na lang ay meron akong naupuan. Pagbaba ko ng Ortigas ay maglalakad na naman ako ng pagkalayo-layo. And guys, isa na namang nakakatakot na experience ang naranasan ko ngayong araw na to. Kasi habang naglalakad ako sa hallway papunta ng MRT, may isang lalaki na akala ko concerned talaga. And ang sabi niya sa akin, ilagay ko daw yung bag ko sa harapan ko kasi marami daw dyan magnanakaw. Syempre, nilagay ko nga yung bag ko sa harapan ko and nag-thank you ako. And akala ko kasunod ko lang siya sa paglalakad. Okay pa ako, hindi pa okay nakabahan. And then maya-maya he asked me kung ano yung pangalan ko daw. Syempre, napaisip na ako doon, out of nowhere, tatanungin mo yung pangalan ko. So, binilisan ko na lang yung paglalakad ko. Tapos mamaya-maya ay nasa likod ko pa rin siya. Tapos tinanong niya ulit ako kung ano yung pangalan ko. Tapos parang pinapatype niya sa cellphone niya. Ang nasabi ko na lang hindi po. Tapos sobrang binilisan ko talaga yung lakad ko. And buti na lang may mga dumadaan din sa hallway that time. And maliwanag pa siya. Then I try na lumingon. Tapos pagkakita ko, bumalik na siya sa paglalakad niya. And hindi na niya ako sinundan. Grabe, sobrang thank you Lord. And sobrang kaba ko talaga that time. Hindi ko alam kung ano yung motibo ng lalaki pero sobrang kinabahan talaga ako. Kaya mag-iingat lang din tayo lalo na tayong mga babae. Kasi hindi natin sure kung concerned ba talaga yung isang tao sa atin or may ibang motibo. At ayan, nakarating na ako dito sa condo and that's it for today guys. Thank you for watching. Bye!